Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah akidah. Tuloy natin inshallah yung pagtalakay doon sa kasaysayan na nakapagtambal sina Adam alayhis salam at yung kanyang asawa si Hawa kay Allah. Kasi pinangalanan nila yung kanilang anak bilang Abdul Harith. At sila nga'y tinutukoy doon sa ayat suratul A'raf 190. Falamma ataha salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Nang binigyan silang dalawa ni Allah ng mabuting anak, sila naman ay tagtambal sa anumang ibinigay sa kanila ni Allah. Si Allah ay kataas-taasan sa anumang itinatambal nila sa Kanya. Pero paano ba nangyari ito? Paano nangyari na pinangalanan ni Adan at Eva yung anak nila na Abdul Harith? Ning Harith nga na tinutukoy dito, si Satanas. Kumbaga ito inutos sa kanila ni Satanas na ipangalan do sa baby. Wa munasabatul aya li kitabit tauhid, at ang kinalaman ng aya nito sa kitabut tauhid. Kaya maganda tong libro na ito kasi tinan niyo to, bihirang mabanggit ito sa mga aralin na meron palang ganitong nangyari. Ibig sabihin ganito kasama talaga si Satanas. Ganito siya kasama. Oo, pati pangalan. Lahat gagawin niya yung basta makagawa tayo ng kasalanan, lahat gagawin niya para makagawa tayo ng kasalanan, kahit maliit. O yun nga, di ba, yung natalakay na natin doon sa pagtalakay natin sa alamul jin wa shayatin. Kung hindi kayang dulutin ni Satanas na magkasala tayo, dudulutin ni Satanas na hindi tayo gumawa ng mabuti. Yung tatama rin tayo. O hindi niya madudulot na gumawa tayo hindi niya madudulot na tumalikod tayo sa paggawa ng mabuti. Habang ginagawa natin kabutihan, guguluhin niya tayo para mabawasan yung reward. Yun kaya nga hanggang sa sala, di ba? Wala siyang patawad Adan, ikama, tatakbo yun palayo. Pero kapag nag-ikama na, nagsisimula na yung magsala, di ba sumisingit daw si Satanas. Kung sa jamaa, sumisingit si Satanas sa pagitan nung mga nagsasala na parang kambing o tupa. Sisingit siya doon. Kaya magsasayaw-sayaw siya. Ganun siya katindi. Ganun siya kasama. Kaya nga lagi sinasabi ni Allah, di ba? Ilang beses nababanggit sa Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Fattakiduhu aduwa. Kaya ituring ninyo siya bilang kaaway. At iba't iba pang mga aya na katulad nito. Niya, pangalan na lang, hindi pa niya pinalampas. Sige, kinalaman dito, annaha dallat ala anna ta'bid al-awlad li ghayrillahi syirkun yunafit tauhid. Ang kinalaman ng aya na ito sa kitabut tauhid ay ang tungkol sa pagiging syirk ng pagpapangalan sa ating mga anak sa iba paliban kay Allah, o sa pagkaalipin, pagpapangalan sa ating mga anak sa pagiging alipin nila liban pa kay Allah. Kasi kung yung bata, di ba, papangalanan natin ng pangalan na may abd, dapat ang karugtong nito pangalan ni Allah. Hindi pwedeng pangalan ng iba. Ba Abdul Masih, Abdul Rasul, alipin ni Jesus o alipin ng sugo. Bawal yun Shirk. Magiging shirk. Kasi ang ta'bid, ang pagiging alipin natin ay para lamang kay Allah. At ito nga ay tumataliwas sa tauhid. Iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lamma tagasyaha Adam hamalat fa'ataha Iblisu faqala inni sahibukuma alladhi akhrajakuma minal jannah. Nang nakipagtalik na raw si Adan kay Eva at nagbuntis si Eva, dumating si Satanas. Buntis pa lang, dumating na si Satanas. At sabi ni Satanas sa kanilang dalawa, ako ang kasama ninyong dalawa na nagpalayas sa inyong dalawa mula sa paraiso. Kaya dito ma-appreciate yung sa Quran yung, di ba sa mga
sa mga isim tsaka fiil, 'di ba sa Tagalog, English, dalawa lang, singular tsaka plural. Isa tsaka marami. Pero sa Arabic, tatlo. May pang isahan, may pang dalawahan, may pang tatluhan. So dito sa hadith na ito, at doon sa mga aya, na tuwing ang kinakausap ni Allah, sina Adan at Eva, o kahit si Iblis, pagkausap niya sina Adan at Eva, pangdalawahan yung tinutukoy. So malinaw na tinutukoy, kausap, silang dalawa. Kasi nangyari kasi sa halimbawa sa mga kuffar, di ba may ganito rin silang paniniwala na si Satanas ang nagdulot na suwayin ni Adan at Eva si Allah. Pero ang sinisisi nila, si Eva lang. Si Eva lang ang sinisisi nila. Kaya di ba may pelikula pa nun, nang kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva. Si Eva ang sinisisi nila. Kaya nga sa naunang simbahang Katoliko, mababa yung katayuan ng mga babae. Kasi may paniniwala talaga sila. Babae ang may kasalanan kung bakit napalayas ang mga tao sa paraiso. Pero sa Islam, pareho silang may pananagutan. Pareho silang kinausap ni Satanas, pareho silang sabay na sumuhay, at pareho silang pinanagot ni Allah. Hindi yung babae lang. Hindi yung babae lang. So naging makatwiran ang Islam na syempre pinahayag ng Islam kung ano yung katotohanan, at makatwiran lamang ito na pareho silang merong pananagutan. Hindi lang si Eva lang. Kaya mula doon sa kwento nga na yun, na si Eva yung may kasalanan, na si Eva lang yung kinausap ni Satanas. Ganun yung kwento nila eh. Yung ngayon nakukwento ko sa inyo palagi, yung mga kwentong lasenggo, na ang kauna-unahang bading nga si Satanas. Kasi layunin na Satanas, kaya niya binulungan si Eva. Kasi pag si Eva lang yung kakain, di ba? Si Eva lang yung palalayasin ng paraiso. Masusolo niya si Adan. Masusolo ng bading si Adan. Kumain din si Adan. Ngayon, sinisisi naman nila si Eva. Kaya, ang sama rin nga nung nila, paniniwala nila na yun eh. Kung sinisisi nila si Eva, di ba mas dapat nilang sisihin si Satanas? Mas dapat nilang sisihin si Satanas. So, yun nga, sabi ni Satanas, ako ang naging dahilan na pinalayas kayong dalawa sa paraiso. La yuti'ani aw la aj'alan na lahu karni'il. So, nagbanta si Satanas. Sundin ninyo akong dalawa. Ito yung maganda nga dito sa Arabic. So, dalawahan yung ginagamit ni Satanas na verb. Siguraduhin lang ninyong dalawa na susunod kayo sa akin. Dahil kung hindi, yung baby na yan, lalagyan ko ng sungay ng usa. Tinakot niya si Eva at si Adan. Lalagyan ko yan, tinakot niya si Eva at Adan, sabi niya, lalagyan ko yan ng sungay ng usa. Fayakhruju min batniki fayashukkahu wala af'alan na lalagyan ko ito ng sungay ng usa, na kapag manganak ka at lalabas na ito sa iyo, ay mapupunit ang iyong sinapupunan, at siguradong gagawin ko yun. Kaya tinatakot ni Satanas, pinagbabantaan ni Satanas yung mag-asawa. Wala af'alan na yukawifuhuma yukawifuhuma sammiyahu Abdul Harith. At siguradong gagawin ko nga ito. Siguradong gagawin ko nga ito. Kumbaga, kapag hindi nyo ginawa yung gusto ko, gagawin ko ito at gagawin ko yan. Ganun pala. Siguradong gagawin ko yan at siguradong gagawin ko ito. Marami pa siyang ibang ibinanta. Ngayon, meron nga siyang isang pinapagawa. Pag hindi raw siya sinunod, lalagyan niya ng sungay ng usa yung baby na nasa sinapupunan. Pangalanan ninyong dalawa ang baby ng Abdul Harith. Yung sabi ni Satanas. Pangalanan ninyong dalawa ang baby bilang Abdul Harith. Faabaya ay yuti'ahu.
Pero sumuway silang dalawa. So sinuway pa ni na Adan at Eva si Iblis. Fakaraja mayitan o mayitan. Fakaraja mayitan. Pero nung nanganak na si Eva, patay yung baby. Ngayon hindi na binanggit dito pang ilang anak nila ito. Unang anak ba nila ito o pang ilan? Hindi na binanggit. Thumma hamalat fa'atahuma, at nagbuntis muli si Eva at dumating na naman sa kanilang dalawa si Satanas. Faqala mithla qawlihi fa'abaya an yuti'ahu fakaraja mayitan. So, nagbanta uli si Satanas at sumuway muli si Adan at Eva sa kanya at nanganak na naman si Eva ng patay. Pero syempre lahat ito sa pagtatakda ni Allah. Hindi ito sa kapangyarihan ni Satanas. Kumbaga, nais din ni Allah na subukan si Adan at Eva. At syempre nais ni Allah na madagdagan ng kasalanan, kasamaan si Satanas. Kasi yun naman talaga isa sa mga hikmah eh. Kung bakit, kumbaga, may kita natin, di ba? May masamang tao. Iisip natin, ba't ang tagal-tagal nito mamatay? O bakit parang hindi siya napapahamak? O parang minsan hindi siya nahihirapan. Kailan darating sa kanyang parusa ni Allah? Inisip natin ganun na, di ba? Minsan pag desperado na tayo. Bakit tayo nakaranas ng parusa, pagsubok, samantalang masamang tao? Parang hindi nakakatikim ng parusa ni Allah. Yun yung dahilan. Kumbaga, hinahayaan lang siya ni Allah na madagdagan pa ng madagdagan ng kasalanan. Nang sa gayon, bumigat yung sentensya sa kanya bandang huli. Katulad nga doon sa aya, yung wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum madabun alim o walahum madabun muhin. Wag na wag iisipin ng mga hindi mananampalataya na ang pagpapalugit sa kanila ni Allah ay mabuti para sa kanila. Kasi iniisip nilang ganun eh. Tinan nyo, hindi ako pinaparusahan ni Allah. Ibig sabihin, ilan ako munafik. Sabihin ng munafik, ibig sabihin tama yung ginagawa ko. Hindi ako pinaparusahan eh. Pero hindi. Pinapalugitan lang sila ni Allah para madagdagan pa yung kanilang mga kasalanan. Pinalulugitan lamang sila ni Allah para madagdagan yung kanilang mga kasalanan, pero para sa kanila, ang parusa na nakakahiya. Yung mga parusa, pag binabanggit sa Quran, lahum adabun alim, parusang masakit. Adabun nadim, parusang matindi. Ito adabun muhin, parusa na nakakahiya. Kasi, yun nga, katulad ng palagi kong binabanggit, ang magiging parusan sa tao sa impyerno, hindi lang pisikal. Nasusunog yung balat mo, hindi. Pati emosyonal. Nagsisisi sila, nalulungkot. Ito na nga, mapapahiya sila. Mapapahiya. Kasi isisiwalat ni Allah lahat ng kasamaan niya. At masasaksihan ito ng mga tao. Masasaksihan ito ng mga tao. Ngayon, magkakantsawan pa yun. Halimbawa dito, di ba, sasabihin ng mga tao, akala ko ikaw yung victim at ikaw pala yung talaga. Kriminal, o ikaw yung may sala. So lilitaw yung kanilang kasamaan, may hahayag, kahit anong galing nila magdrama. So ito lang yung dahilan kung bakit pinahintulutan nito ni Allah, para madagdagan pa ng sentensya. Si Satanas at si Adan at Eva ay masubukan. Thumma hamalat fa'ataha fadakara lahuma fa'adrakahuma hubbul walad. At nagbuntis muli si Eva at kumbaga dumating muli sa kanila si Satanas at nagpaalala sa kanilang dalawa. Kumbaga binanggit ito ni Satanas yung kanyang pareho rin na pagbabanta. Pero si Adan at Eva, kasi 2 beses na sila namatay ng anak eh. Sunod talaga nilang magkaanak. Kumbaga pinamayanihan na ng kagustuhan na magkaanak ang kanilang mga puso. Kaya pinangalanan na nila finally, Fasamayahu Abdul Harith. Dahil dito, nung nagkaroon na sila ng anak, pinangalanan na talaga nila bilang Abdul Harith. Fadhalika qawluhu wa ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. So itong yung aya,
Kahit itong aya na ito pandalawahan yung binabanggit. Ja'ala, ibig sabihin dalawa sila. Dinulot nilang dalawa na sila ay magtambal sa anumang ibiniyaya ni Allah sa kanila na anak ang tinutukoy dito. Tiniulat ito ni Ibnu Abi Hatim. Iniulat ito ni Ibnu Abi Hatim. So ito si Ibnu Abi Hatim, ito yung scholar na sinasabi ko sa inyo na yung tatay niya, si Abu Hatim, kumbaga, ayaw niyang nag-aaksaya ng oras. Kaya minsan, ginagawa ng tatay niya, o palagi, hindi nga minsan, palagi. Habang naglalakad sila, pinagbabasa niya ng aklat itong si Ibnu Abu Hatim para marinig ng tatay niya. Lalakad lang sila. O, basahin mo yung aklat para maririnig ko. Kumbaga ngayon, parang di may ginagawa tayo, nagpe-play tayong Quran, pe-play tayong lecture. Parang ginawa niyang cellphone yung anak niya. Etong si Ibnu Abu Hatim. Si Ibnu Abi Hatim. Kahit kumakain tatay niya, pagbabasahin niya ng libro para marinig niya. Sukdulan, nasa CR yung tatay niya, siya nando sa labas nagbabasa. Ganun. Siyempre, nakinabang yung tatay niya, pero actually, mas nakikinabang si Ibnu Abi Hatim doon sa pinapagawa ng tatay niya. Ito siya ngayon, naging muhaddith. Isa sa mga pinakakinikilalang scholar. At ito nga ay hadith na, yung sanad nito ay sahih. At ganyan din mula kay Qatada, yung syuraka na tinutukoy dito, syurakaun fi ta'atihi, walam yakun fi ibadatihi. So, paanong nakagawa ng shirk si Adan at Eva? So, nag-shirk sila sa pagsunod kay Allah. Kasi sa halip na si Allah lang yung sinusunod nila, sinunod din nila si Satanas. Pero hindi sa pagsamba. So, ibig sabihin, yung shirk na nagawa ni Adan at Eva, malit lang na shirk. Hindi malaking shirk na umaalis sila sa Islam. Kasi nga naman, propeta si Adan hindi siya pwedeng makakagawa ng malalaking kasalanan. Protektado ni Allah ang mga propeta mula sa malalaking mga kasalanan. Ito yung esma na tinatawag. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung pumunta siya sa kasalan, di ba, nakatulog siya Hindi na siya nakapakinig ng music, hindi na siya nakapanood ng sumasayaw, hindi na siya nakainom ng alak, hindi na siya nakain ng pagkain na posibleng haram. Natulog siya, paggising niya tapos na yung party. Tanghali na, kasi umaga nagparty yung mga tao. Katulog siya. At iba't iba pang pagkakataon. Sinabi na ito ni Qatada, meron daw sanad na sahih. At gayon din, sinabi ni Mujahid, lain ataytan, ito yung dua ni Adan at Eva, salihan. Kung bibigyan mo kami ng mabuting anak, ashfaka an la yakuna insanan wadakara ma'anahu anil Hasan wa Said wa gerihima. Na yung hiniling nila ni Adan at Eva daw kay Allah, na ang anak nila ay magiging tao. Kasi kinatatakutan nila na hindi magiging tao yung anak nila. So ito yung nababanggit sa ibang tafsir. So posibleng unang anak nila ito. Kasi malay ba nila na hindi pala pwedeng magkaanak ng hindi tao yung tao. Kumbaga, nag-aalala sila. Nung dumating nga sa Satanas, kumbaga, so meron na silang ganitong pag-aalala, sinamantala pa ni Satanas yun. Na dahil nag-aalala yung mag-asawa na baka hindi tao yung magiging anak nila, tinakot pa lalo niya. Kaya nga tama yung ngayon ko na naman maidudugtong natin ito doon sa tinatalakay natin tungkol sa mga jin. Si Satanas, pinag-aaralan niya talaga yung mga tao. Kung paano niya sasalakayin yung mga tao. Yung mga taong sakim, o paano sila sinasamantala ni Satanas. Palalalain palalo ni Allah yung kanilang pagiging sakim. Sukdulan na dudulutin ni Allah, sukdulan na bubulungin ni Satanas. Siyempre sa pahintulot ni Allah. Sukdulan na dudulutin ni Satanas na yung sakim, iisipin niya, yung kanyang kasakiman ay pagkuha lamang ng kanyang karapatan. Diba, lagi niyo maririnig sa sakim, sa swapang, sa mandurugas, karapatan. Karapatan niya lang.
Pero karapatan ng iba, wala. Para gumanda sa kanyang pananaw yung kanyang kasamaan. So ito yung pananaw ng iba pang mga scholar sa tafsir nito. Ngayon, merong mga salita dito na tinutukoy, na tukoy sa hadith. Yung al-harith at yung adrakahuma, yung il pala, il, al-harith at yung adrakahuma at yung ashfaka. Ang il, dikrul awal. Yung il, ito daw yung yung lalaki na awal. Kumbaga yung yung usa. Isang uri ito ng usa. Pero yung isa tong specific na uri ng usa, yung il. Kumbaga yung ano ba yung na yun, yung iba yung tsura niya eh. Di ba yung usa yung sungay niya, yung parang sanga-sanga? Di ba si Rudolph? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Yung sungay nila iba. Ito din eh. Yung iba rin yung itsura, yung ibex. Ibex pala sa English. Maraming klase din kasi yung usa. Marami rin iba-iba. Ayan yan. Yung laki nga ng sungay oh. Kung si Eva, tatakutin ni Satanas, sasabihin ni Satanas, yung anak mo, pag hindi pinangalan ng Abdul Harith, magkakaroon ng sungay ng ng il. Ang laki ng sungay. Diba? Matatakot talaga si Eva. Kahit siya mamamatay. Diba? Kahit siya mamamatay kung Pero sa bandaling panlilin lang, yung nangyaring panlilin lang sa kanila ni Satanas, tingnan nyo. Di ba 2 beses sila namatayan ng anak? Pero wala namang sungay, di ba? Ibig sabihin, tinatakot lang sila ni Satanas. Hindi naman nagkaroon ng sungay. Tinatakot lang sila ni Satanas. O baka yun din yung dahilan kung bakit iniisip nila na baka hindi tao yung magiging anak nila. Kasi tinatakot sila ni Satanas. Tinatakot sila ni Satanas. So, yun pala yung ale, yung yung ibex. Grabing sungay yun, Parang malaki pa sa ulo niya. Paano kaya niya binubuhat ito, no? Malaki pa sa ulo niya eh. Mas mabigat pa sa ulo, sa bungo niya yan eh. Masyala. Talaga matataas yung sungay ng usa. Lalo na yung maraming sanga-sanga, no? Oo, yun. Kaya pag nakasabit sila, yun ang wala na. Minsan may namamatay na ganun, sumabit sa puno, hindi na makaalis. Nandun na siya. Parang nabigti na siya doon. So yung harith. Ayun yung il. Yung harith na tinutukoy, wal harithu iblis. Iblis mismo yung tinutukoy. Kuga parang ginamit niya yung pangalan na yun. Neutral naman yung pangalan ng al-harith eh. Neutral. Pero yun yung ginamit yung pangalan para sa sarili niya. Kumbaga, bahagi na rin ng panlilin lang niya kina Adan at Eva. Adrakahuma galaba alihima. So pinangibabawan daw ni Satanas sina Adan at Eva at ashfaka tinakot niya silang dalawa. Ngayon panghuli, ngayong araw inshallah, 'di ba hindi sila nakagawa ng malaking shirk sa pagsamba. Ang nagawa lang nila shirk sa pagsunod. Mal farqu bayna shirki fit ta'ati wa shirki fil ibadati. Ano daw pinagkaiba sa shirk sa pagsunod at shirk sa pagsamba? Al-farqu bainahuma anna shirka fi ta'ati yakunu bimujarradit tasmiyah faqat wala yuqsadu ta'bidahu li ghairillahi. So yung shirk sa pagsunod, isa sa mga halimbawa nito, yung pagpapangalan ng anak mo ay magiging alipin ng iba pa liban kay Allah. Na hindi naman nangangahulugan na nagiging, kumbaga, na nagiging musyrik talaga sila, na sumasamba sa iba pa liban kay Allah. At ito lang ay tinutukoy dito sa aya. Waja'ala lahu syuraka. At dinulot niya, o nilang dalawa, na sila ay magkaroon ng katambal kay Allah. Kama qala Qatada syurakaun fi ta'atihi walam yakun fi ibadatihi. Katulad ng sinabi ni Qatada, ito ay
shirk sa pagsunod kay Allah at hindi shirk sa pagsamba kay Allah. Wa amma syirku fil ibadati fahuwa an yaksuda bi ta'bidihi li ghairillah. O yuksadu. An yuksada pala. Fahuwa an yuksada ta'bidahu li ghairillahi wa huwa alladhi aradahu iblis la'anahu Allahu min al-abawain. So yung shirk naman sa ibada, muli may kinalaman kay Adan at Eva. Kung ginawa nila, napapangalanan nila yung anak nila na Abdul Harith at kikilalanin nila. Kasi ginawa nila yung pagpapangalan, wala namang pagkilala kay Iblis talaga eh. Naikisama lang sila eh. Nilinlang na naman sila ni Satanas. Pero kung inintention nila, yung anak nila talagang alipin ni Satanas, eh ano talaga? Yun ay shirk sa ibada. Waliyadu billah, na dinulot ni Satanas na magawa nila, isumpa nawa siya ni Allah na kumbaga na doon sa kanyang ginawa sa ating dalawang magulang, dalawang ninuno natin, si Adan at Eva. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat.